So, dadako tayo sa ating tithes and offering. Hallelujah. So, it's a giving time. Amen. So, alam natin na pag December month, marami, no, mga tao na nagbibigay. Amen. Meron tayong inaasam, no? Lalo na sa mga ninong-ninang natin diyan, di ba? So, yun ang isa sa mga particular, no, sa atin, sa realidad. Bagkus, merong tao na dapat nating bibigyan. Hindi lamang na-receive tayo, mga kapatid. Amen? Dapat matuto tayo na magbigay. Hindi lamang sa kapwa natin, mas lalo na tayong magbigay sa ating Diyos. Amen? Ating Diyos na buhay, ating Lord and Savior, which is our God, Jesus Christ. Amen? So, ipinanganak siya, no? By, no? Sa nagkatawang tao, no? By the grace of God, lahat ay tinubos sa ating mga pagkakasala. Amen? But we need to give. No? We need to give. Ano ba yung ibibigay natin? No? Ating time, talent, and treasures. Amen? Kasi yun lamang, no, ang isang paraan na mas nakakabigay ng bisa sa ating pinapanalangin. Amen? Pag nalulugo ng Diyos at nag-i-invest ka sa Kanya by the giving, our tithes and offering, kapatid, hindi po na wawala ang Diyos sa presensya natin. Amen? Jesus spoke about giving, no, including the tithes and offering, but He did not explicitly mention the Old Testament na we need to practice in tithing. Amen? Hindi lamang sa Old Testament, bagkus pinagpatuloy niya po, no, in the New Testament. Amen? Na mas, no, mahubog natin, ma-emphasize yung importance of giving generously. Amen? Hindi lamang in this month of December, bagkus, no, by the time na meron tayong tinatawag na salary, di ba, annual investment, no? Amen? We need our tithes. Hindi lamang 10%. Bakit? Hindi lamang 10%. Bagkus ibinigay niya yung butong niyang anak. Para sa atin, tayo maligtas. It's an offering also. Buhay po, no, ang inalay para sa atin, para sa akin, para sa iyo. Amen ko? So, mas malaki pa sa 10%. Bakit? Because we need to motivate it sa bawat sarili natin. By the love of our Father God, He gave His only begotten Son to save us. Amen? So, we need to focus on what about the specific this giving. Amen? Kung magkano ba yung ibibigay mo, magkano bang porsyento, di ba? So, i-emphasize ko sa iyo. So, in the Luke 6:38, no? Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shake it together, and running over will be poured into your lap. For with the same measure you use, it will be measured to you in return. In short, it's what you give, it's what you receive. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. So, yun yung sinasabi kanina. We need to focus of specific. Yung gusto mong makuha. So, ibig sabihin, meron kang pinapanalangin na malaki ba yan o maliit, nababatay po yan sa pagbibigay. At naaangkop sa puso mo. Amen? So, dapat, kung ano yung dinidesire ng puso mo, yun ang nilalaman ng puso mo, yun ang gusto mong ibigay, kapatid. Ibibigay mo yan. At bago mo ibigay yan, ipanalangin mo muna. Amen? Kasi bakit? Alam naman natin, na ang Diyos ay, He is the one that provide us. He is the one that source of what we need, even our wants. Amen? So dapat, alalahanin natin yung nakaka-please sa ating Diyos na, Lord, malaki man to maliit sa iyo, bagkus buong puso ko tong ibibigay para sa iyo. Para to sa iglesia mo, para to sa ikakalago. Amen? Ng bawat ministry. Amen? So dapat it measured to you with your heart. And lastly, in the Matthew chapter 23, who to you teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites. So dapat huwag tayo maging pareho ng mga Pariseo dati na masyadong nagmamalinis pero hindi na nakikita kung ano yung ginagawa sa sarili. Amen? So,
wag mo din tayo na masyadong nagpapakita na ay bigay ka ng bigay, donasyon ka ng donasyon para makita ng iba. Bagkus, ito ang sinabi natin Panginoon, you give the tenth of your spice mint. So 10% po yon in the Old Testament. Amen? So, but you have neglected the weightier matters of the law. So, yun po yung kasabihan dati. Amen? But you need a justice, mercy, and faithfulness. You should practice the later without neglecting the former. So, dapat mayroong gawa. Huwag mong kalimutan ano yung gawain na para sa Diyos. Kasi sinasabi ng iba, wala akong income, Kuya Jeff, Pastor. Paano na yan? Paralasidado po ko. Di ba? Wala pa akong lakas. Pipi po ako, bulag. Ganito kapatid, kung meron ka kalakasan, ngayon pa lamang, magsilbi ka na sa ating Diyos. Kasi, hindi lamang pera. Amen? Bagkus, nababatay po ito sa kalakasan mo. Kung meron pang lakas, kapatid, magsilbi ka na sa Diyos. Amen? At ibibigay niya yung pinapanalangin mo. Pinapanalangin mo na nagkatrabaho ka, kapatid, idulog mo. Dahil pag nagkatrabaho ka, God will tested you. Kasi because He answered your prayers. Ganun, sinunod mo siya, you are obedient. Kapatid, wag po natin, no, nakaligtaan. We need to highlight what He's teaching. Dapat nandun talaga, no? Dapat we need a heart of giving generously and motivated by the love. Amen? Hindi lamang nagbigay ka lang. O nagbigay ka lang kasi sobra yung pera mo. Sobra yung mga anong bagay na meron ka. Bagkus, by the love. Amen? Kasi by the love, talagang nagbubunga to ng maganda sa iglesia. Amen? And we need to focus of what the growth of this church. Hindi yung pang sarili mo lamang, narinig mo lang salita ng Diyos, nakapagbigay ka, sa iyo lamang. Ilako mo rin. Amen? Kasi hindi po tutubo kung hindi mo dinidiligan yung isang, yung puno. Amen? At ito ay magbunga, isi-share mo rin. Kasi nagbunga sa iyo, effective sa buhay mo, share mo din sa kapwa mo. Amen? So, I'd like to encourage sa nanonood dyan online, na nawa, meron tayong puso mapagbigay. Ipa-plus po dyan, yung accounts natin. Amen? At maging sa mga iba pa pong nanonood, na-encourage ko po na tulungan nyo po ang kanyong iglesia. Kasi hindi naman po si Holy Spirit, amen, ang nagbabayad ng mga billing. Amen? At pasalamat po tayo dahil marami pong mga taong ginamit na libre po yon, na naayon sa kanilang kalakasan hanggat maaari, ipaparinig sa iyo ang magandang salita na isang layunin na ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, glory to God. Shalom.